Bismillahirrahmanirrahim. Dok, ang katanungan ko is very present situation po. Kasi sabi nga, panahon ng technology ngayon. Sa akin kasi na hindi gaano nakapag-aral ng in Arabic base, kumbaga sa English. May kaalaman sa Arabic pero konti lang. So, parang nga nagiging basis namin times, kasi may mga times na kailangan namin magbigay ng parang words of wisdom o sa Arabic. So, ang ginagawa namin is, nagbe-base na lang kami sa mga vlog, sa akin na sinasabi ng vlog, o kaya sa YouTube. So, ang tanong ko lang is it possible, acceptable ba, o kaaya-aya ba na sometimes kailangan namin mag-base lang sa kuwan. Pero ang binibase lang naman namin yung mga galing mismo sa mga ustads na nagpapala. So, okay lang po ba? Yan po yung tanong. Lahat tayo may, kumbaga, may nagaalam na responsibilidad para iparating ang mensahe ng ating relivista, which is peace na. O di kayo maparating po sa mga taong mas gitna ng kailangan. Lahat, babae man o lalaki, as long as kayo may capacity na yung tinawag na akin balik, so lahat tayo nakatangan na iparating ang mensahe ng Islam, ang mensahe ng Allah, ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asahul ang mensahe ng Islam. So dahil doon, lahat tayo is naatangan ng responsibility na ito kaya iparating natin sa abot ng ating mga kaya. So dahil doon, kapag nag-base tayo sa social media, sa website, sa walang problema doon. Pero dapat magkaroon tayo ng kumbaga parang, ano ba yung tinatawag yung bill na kukunin natin is yung mga mabubuti. Kasi minsan, may mga aral na kumbaga parang binabalutan na kung sa tingin mo, kung pakikinggan mo, okay naman. Pero merong kumbaga may balot doon sa ilalim na parang masama ang dating. So yun ang dapat pakaingatan natin. Kaya kasi sabi ko doon, alhamdulillah kanina si Komnas, kung saan na siya, napakita ng mensahe niya na sana hindi kayo mga kabataan sa mga natin, sa mga matatanda natin. Kasi sila, kumbaga may wisdom. May magad, may parang proverbs ang mga African na ang sabi nila, ang kabataan mabilis sa paglalakad. Pero ang nakakaalam ng daan is yung matatanda. So kaya kayo bilang kabataan youth, alam namin na masyado kayo isip sa dawa. Pero huwag kayong lalayo sa mga matatanda. Lalo sa ating mga eskola. Kasi sila ang hindi na nakakaalam ng patutunguhan nating daan. Mas mainam na mabagal ang paglakad natin as long as ito'y tama. Kaysa mabilis, pero napunta tayo sa ibang daan. Hindi kaya napalikod tayo sa daan na kung saan iba ang napuntaan. Kaya inuulit ko, walang problema mag-base tayo sa mga vloggers, mga social media, sa mga pamahalaan. Pero maging maingat lang tayo. Kasi nga yun, baka hindi natin alam na nagkahalo pala itong mga nagkukunan natin ng kaalaman na hindi natin namamalayan. I remember, doon ako sa Qatar. So may inutusan sila na kumbaga kukuha ng mga picture na ilalagay doon sa mga presentation na dawa. So meron silang kinuha na picture na ilalagay doon sa kung paano magpatira pa sa pagsasala. Pero ang problema, nakuha ng picture is may bato na nilalagay doon sa pinagpapatira pa, doon sa Kalmujugiya. Doon sa, so gawain yung mga Shia na may bato, kinakailangan may bato kukunin. So yun ang nakuha nyo dahil nasa wala siyang, hindi siya maingat sa paggawa. Kaya nung napublish namin, nung fanal noon, doon sa napakaraming critical dahil nasa mali yung nakuha ng video na dapat ilagay doon sa dahil nasa doon sa kakulangan ng kaalaman. Ang nakuha niya is yung picture na may bato na ilalagay sa bawat pagsasakawa ng sala, which is kailangan daw yun para tanam natin sala
ang bato na ito, kaya ang lupa na ito is pinatigas mula doon sa lupa sa Karbala, sa Iraq, na kung saan doon nasyahid si Al-Hussein, apo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayo na dapat natin pag-ingatan yung mga ganitong mga eksena na pangyayari. Kaya dapat lamang kayo mag-ingat sa pamamagitan ng pagtanong sa ating mga eskwela, sa mga matatanda, sa mga may higit na wisdom sa atin at kasama ng ating mga alhamdulillah mga matatanda, kundi kaya mas may higit na kaalaman sa ating reliyon. Kaya walang problema, nakukuha tayo dito as long as tayo nakakasiguro na itong website na ito, ang pinagkukunan natin na ito, is alhamdulillah authentic sa paligid ng ating mga eskwela sa noong moment. Alhamdulillah. 3 minutes left. Chef, panghuling tanong na lang po. 3:30 ay i-end po natin ang katanungan kay Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanong ko lamang po kung sakali po sa pamilya ng asawa ko or kapatid niya ay may di pagkakaunawaan at ang ginawa ko po ay nagsisinungaling po ako sa lahat ng sasabihin nila para hindi sila mag-aaway. Ang tanong ko po, magkakasala po ba kasi hindi naman totoo yung mga sinasabi ko? Eh wala, papagayunin siya. Ito yung tinatawag na Al-Kadhib al-Abyad. White lies. White lies. Yes, white lies. Kumbaga, pagsisinungaling na may kabutihan. At ito kabilang sa pinapanunutan natin ngayon. Kumbaga, pag kayo pagsisinungaling, hindi naman ganoon kalaki, para lamang ikaw ay magkakaroon ng reconcile sa dalawang hindi nagkakasama. Kung yung nagkakamali is hindi matatawag na kasinungalingan ang ganitong sitwasyon. Unang-una, sa panahon ng digmaan. Tapos nagsinungaling ka sa mga kalaban, may hinahabol sinasabi na asan yung mga mujahidin. Ikaw tinanong, tapos sabihin mo dito sila. Hindi pala daw, hindi dito sila. O anong mga plano ng mga mujahidin? Sabihin mo na ganito, dito wala palang plano. Hindi yung kabilang sa pagsisungaling kundi magagano kapag ganti pa Ang pangalawa is pagsisungaling hindi naman ganun kalagay ng isang lalaki sa kanyang asawa. Pero ibang parang sinabi na saan ka galing? Tapos sabihin mo, galing ko doon sa ano ba yung pinuntahan mo na shopping mall doon na meron kang gustong bilhin mo? Sabihin niya, ano to? Sinay ko kung magkakapresyo doon. Hindi naman totoo. So para lang matuwa siya, sabihin niya, balik tayo doon. Para wala nang away ba? So yun, kung ganitong bagay na kasi yung galingan, white lies is hindi naman mapapabilan na sa kung parang biro lamang sa yung kasamang na kayo sa asawa. Wala problema rito. At ang pangatlo, yun na nga, yung pagsisinungaling para magkaroon ka ng arrangement, hindi kaya pagiging mabuti, ma-arrange sila sa pagitan ng dalawang panig na hindi magkakasunod. Even individual, hindi kaya doon sa grupo na hindi nagkakasundo, tapos gagawa ka ng bagay na kasinungalingan, hindi naman ganun kalaki. Pero para lamang magkaayos sila, ito yung hindi kabilang sa pagsisinungaling na kung saan masama kundi baka meron ka ba yung kantipana dito. So ito ay inshallah, walang kasalanan ng tao ganito, pero sana huwag magiging magiging parang happy na kung saan tayo, ang tama na sinungaling na kaya mga medyo ba case, hindi nagtingatan mo. Kasi kapag masanayan itong pagsisungaling, baka wala tayong tatanggapin sa iyo na kasi sabi nila, puro lang pagsisungaling ang ginagawa natin. Pero case to case lamang sa mga ganitong case, inshallah, walang problema. Inshallah. I think, gusto nito, as much as may mga gusto kong i-cater si Chef na question, ay may equally important po na aabulin si Chef. Meron po siyang malayo-layo paglakad at kagabihan sa kanina, inshallah. Bali, bigyan kami ito na sugur-sugur sa kanina doktora niya sa kinatalabukin niya program na by the way, sa mga questions na niya, as much as you want to cater it, as much as you want to address it, kung po po na